Okay, sige tuloy natin. Tanggal kaagad. Ito, meron ba talagang pananagutan si PBBM bilang siya ang presidente sa nanagap na korupsyon, na malawakang korupsyon na nangyayari dito sa ating bayan? Ano po ang iyong reaksyon? Pakilagay po dyan sa comment box. Babasahin po natin. Tuloy, Kabonets. Agad yung kanya executive secretary. Mm-mm. Diba? Si Vic Rodriguez. Tapos ngayon, akala mo ay napaka-powerful ni Executive Secretary Bersamin, Mm-mm. dating Chief Justice, tanggal din siya. Mm-mm. No? Sabi ko nga kanina, siya mismo nagsabi, hindi ako mag-resign. Pero kinabukasan, tanggal siya. At sabi niya, is the pribadong tao ang tumawag sa kanya para sabihin na tanggal na siya. So, powerful na yan, ha? Bersamin. Halimbawa, yung secretary ng budget, dalawa yan sa pinaka-powerful, if not the most powerful. Executive Secretary Bersamin at saka Secretary Pangandaman ng budget. Pero, magkasabay silang natanggal. Yeah. No? Ngayon, ang tanong mo, maganda ba yung nangyari sa pagkatanggal sa kanila? Well, tinitingnan pa natin ngayon. Mm-mm. Halimbawa, si Executive Secretary Recto, kakasimula pa lang. So, hindi mo pa mahatulan kung siya ay maganda yung kanyang ginawa. Pero ang sinasabi nila doon kay Bersamin at Pangandangan, ang sabi ni President PBM ay delikadesa or sabihin nating para hindi magkaroon ng influence dahil sila po ay napangalanan sa anomalies o kaya ay flood control issue. So, tinanong kasi kay PBBM ano ang rason bakit tinanggal ka agad sabay pa, no, magkasunod para hindi daw magkaroon ng ma-influence yung mga opisina o mga katrabaho. Sige, tuloy natin. Itong acting budget secretary, acting pa lang siya. Pwede pa siyang matanggal overnight. No? Overnight. Nasa ano pa lang siya. Halimbawa, itong ngayon lang ako nakakita kasi ng isang gobyerno na 5 beses nagpalit ng communications head. Sabihin, may problema ka sa communication, may problema ka sa narrative. Aha. So, dapat nyo lang tulungan. No? Oo. Pero let's talk about let's talk about itong binanggit ninyo na medyo bumagsak yung trust ratings ng Pangulo. So ito bang cabinet revamp na ito more of a knee-jerk reaction and therefore some of these secretaries may be merely sacrificial lambs? Stop taking Ahap, meeting notes yan. and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows Okay. So since may lumabas na ads, ngayon basa tayo muna ng reaction, no. So pwede po kayong maglagay para basahin natin. Ito po yung reaction ng ating netizen. Sabi ni Bedi Guzman, exactly, nakikisakay sila sa accomplishment ni PBBM at nakikisakay sila sa pag-against kay Digong. Pero nung panahon ni Digong, hayag din ang buntot, bayag din ang buntot, yon? Masasabi kong may tapang at si Trillanes person, kung ano nung sinasabi ng mga netizen, Ang kakampi ni PBBM ang Diyos siyempre at ang matatalinong Pilipino na marunong mag-isip tulad mo. Yan po ang sabi niya. Ito po. Reaksyon ni Ram Legor. Kasalanan din ni PBBM kung di niya binitawan si BP Sara kapalit kay Speaker Romualdez. Maganda sana ang takbo ng bansa natin. Pwede. Ito po, sabi ni Dadsan, Duterte is the most iba din yung sinabi, magkakaiba, So Pinoy should have taken command responsibility for the death
Uy, SUP 4, di ba? Kung saan napupunta na yung mga ano. Okay. Sige, tuloy natin na. Ay, ang haba ng ano na. Shoutout po sa mga viewers natin. Ilan na ba yung viewers natin? Okay, sige, tingnan natin. Ang haba-haba pala ng ano yun. Okay, okay. In a way, yes. No? Dahil nga, binabago mo yung narrative at pinapakita mo 20 viewers. Meron kang ginagawa in the midst of a political crisis at pinapakita mo na everybody is dispensable. Ibig sabihin, sabi mo nga, shock absorber. Pero hindi yan pwede on its own. Ibig sabihin, yan lang ang gagawin para makaigpaw ka doon sa iyong krisis. Dapat may iba ka pang gagawin. Halimbawa, itong promisa mo na mga big fish nakakasuhan at saka ikukulong na hindi nangyari last month, dapat mangyari yan kasabay ng cabinet revamp. Dapat meron kang gagawing reforms para mapakita mo na handa kang gumawa ng something concrete para sa mamamayan. Halimbawa, isususpend mo ba yung excise tax, yung VAT, para bumaba ang presyo ng kuryente? Para sa mga pribadong korporasyon, na bababa ang presyo ng production, at saka sa mga ordinaryong consumers katulad natin, para bumaba yung binabayad natin sa kuryente, para makaramdam naman tayo ng kaunting relief. Dalawa, yung sinasabi mong apat na priority bills mo, parang kinakapos. Halimbawa, yung anti-dynasty bill mo, hindi naman pala anti-dynasty, pro-dynasty. So, ba, kailangan meron kang mga package of reforms na gagawin. So, hindi pwede na cabinet revamp lang. Kailangan may mga kasabay pang iba. Is it an acceptance, no? Kulang talaga ang sinasabi ng iba. The president is not really in the thick of everything. In other words, he's not hands-on with a lot of things. Of course, nakikita naman natin kung may mga bagyo, very present siya et cetera. That's Isa nga po yung sinasabi niyang ng press con Ito, singitan ko lang to, no? Yung ano, sinasabi niya kasi, okay sana kung hindi siya nagbitaw ng salita na sure na yun, bago magtapos ang Pasko ay may mga makukulong. 'Di ba? May makukulong na siguro malaki, no? Ibig sabihin yung malaking isda. Pero tila lumampas na yung Pasko. Walang napakulong. So anyway, tuloy natin. Ay ang sinasabi ni Sir Ronald ay talagang hindi lang yung cabinet revamp, yung sinasabi niya kanina. Pero sa dami ng mga krisis na nangyayari ngayon, do you feel that the president is visible and active enough? Well, pinipilit niyang maging visible, no? Mas madalas siya ngayon lumabas sa mga tao at sa mga media. Whether that's working, for now, hindi. No, dahil nga sabi ko nga kanina, kailangan meron kang iba't ibang levels ng gagawin. No? Isa 'yon, yung presence. Halimbawa, tingin ko mas matutuwa ang mga Pilipino kung tatanggapin mo na, uy, bahagi ako sa problema. Meron akong pagkakamali, pero handa ako magbago. Tayo very forgiving tayo di ba? No? So pwede niyang bahagi ng kanyang narrative ay yung pag-amin na command responsibility. Hindi ako involved sa corruption, pero meron akong command responsibility dahil nangyari ito during my watch. Tama. So, yung ganun ba? Kasama yon dito sa pinopropose natin na dapat sana ginagawa niya. Pag-amin na kasama ako sa problema, pero handa ako magbago.
pero may malaking pagkukulang pa rin po ba, Sec, kung si Pangulo naman ang nagsimula nitong investigasyon doon sa flood control projects. Siya naman ay nagtayo ng website para magkaroon ng platform na magsumbong ang mga tao. Nakita natin na he is very actively pursuing itong issue sa korupsyon, but we still saw a decline sa trust ratings niya. Yan, ang dami. Wait lang. Oo. Hello. Shout out muli sa ating mga kababayan. Medyo nag-ahang yung ating net. Pero tuloy pa rin natin, no? Dahil yung pagdating sa doon sa website, mukhang wala na tayong nakukuhang mga update na may nagsumbong. Ewan ko kung may nakagamit na nun, pero sa ngayon wala pang update about